Rapi Tulfo, where are you? Where are you? Wala sa Senado, nasa TV at radyo, Bakit ka nandyan sa TV? Bakit ka nandyan sa radyo? Hindi ba't senador ka? Ang kapal ng mukha mo, pinapasahod kita, nasaan ka ba? Wala ka na naman sa iyong opisina. May hearing ka, may schedule pa, 2 araw, sunod na naman na nasa TV at radyo ka. Nag-resign ka na ba? Nag-resign ka na ba bilang senador ng bansa? Nagsawa ka na ba? Dahil wala ka namang batas na naipapasa. Aray ko po, nanay ko, tawagan kita sa aking telepono. Itong mga kritiko, ganito lagi lagi na lang sinasabing mali ako. Ano ba naman kasi ang ginawa ko? Nagpasikat lang naman ako sa TV at radyo. Tumakbo sa Senado, mga nabobotante. Binoto ako ay number 2. Kaya walang magawa kundi ang magpabida ako. I don't wanna fucking hear it! Yoho, Shari, kumusta ka na? Balita ko, nilaglag mo ang amo mo ha. Pinangalandakan mo sa buong mundo ang sikreto ng programa nyo. Ano sa tingin ni Rapi Tulfo sa mga subscribers at taga-subaybay nyo? Sir, gaya nga na sinabi ni Sir Rapi, ang daming chismosa. Mismong si Rapi Tulfo pala ang tingin niya sa mga umiidolo sa kanya, chismosa at chismoso. Dito pumapasok yung kasabihang, it takes one to know one. Birds of the same feather belongs to the same bird. Mali. Baka mabutasan tayo. Itama mo. Birds of the same feather flocks together. Ibig bang sabihin nito kung yung mga subscribers nyo, chismosa at chismoso, yung host ng programa nyo, ganun din ang gawain nito? Sumagot nga kayo. Bakit nga ba paborito nyo sa inyong programa ang Usapang Kabitan, ha, Shari? Talagang papatokin nila yung mga kabit-kabitan na yan. Kasi talagang nagpa-viral po. Napansin din po namin. Talagang nagpa-viral po yun. Yun naman pala. Kapag viral ang video, maraming revenue, maraming kita, maraming pera, maraming kaching-kaching, alam mo na. Everybody happy. Maliban doon sa napahiya na ginamit ang kwento ng buhay nila. Mali. Itama mo, baka mabutasan tayo. Everybody happy pala. Maging ang mga pinapiyestahan ng buhay nila sa social media dahil may konting ayuda. Okay na yun. Pigit mata. Kahit mapahiya, basta may pakonsuelo de bobong konting halaga. Bago natin ipagpatuloy ang video, I am Sean Wayne, parang awa mo na. Ilayo ang iniinom mo bago i-click ang video ko. Baka kasi masisinalman ako na masira ang phone mo. Pero may suggestion ako. Kung hindi mo kayang walang iniinom habang nanonood ng video ko, mag-print ka ng larawan neto. Itabi mo sa phone mo para sa pagbumukha ng kalbong ito, ibuga mo ng todo. Teka. Nabugahan mo na naman ba ang phone mo? Dapat pala sa umpisa ng video nilagay ang paalala na ito. Di bale, 2 na ang phone na utang ko. Ilista mo muna sa tubig at magbabayad na lang ako kapag tumubo na ang buhok ni Melo. Ay nako, ang bad talaga ng mga jokes ko. Anyway, pa-insert muna ng comment ng Tulfonatics na ito at Gossip Central. Sagutin kita. Ang target ng kulto nyo for the views, no question about it. Again, for the views. Ang supporters ni Arte karamihan walang involvement sa social media kasi maraming mahirap na hindi alam gumamit ng internet. Ang kritiko ni Arte all day active sa SOCMED gaya mo.
Lahat ng ingay nyo nakita sa content pero hindi pinapansin sa news kasi nonsense ika nga. Pero yung nakasuhan ng mga vloggers mukhang may nilabag na batas. Ano sa tingin mo, bossing kabutas? Sunugin natin to. Una, ang target daw natin na mga kritiko ay for the views, no question about it. Yung amo mo, hindi. Shari, pakiulit, bakit nga ba yung kabitan ang paboritong palabas ng programa nyo? Pakisagot nga itong miyembro nyo na ito. Talagang papatokin nila yung mga kabit-kabitan na yan. Kasi talagang nagpa-viral po. Napansin din po namin. Talagang nagpa-viral po yun. Hindi kaya ang amo nyo ang gumagamit sa mga kwento ng buhay ng mga lumalapit sa kanila para sa views? Well, alisin muna natin si Tulfo sa usapan pansamantala. Kung hindi ka naman talaga tanga, ang mga gumagawa ng channel sa YouTube ang habol talaga views. Gumawa ako ng channel para magka-view, para magkaroon ng audience. Sinong nasa tamang pag-iisip ang magsasabing gagawa ako ng YouTube channel, maglalagay ako ng videos ko, pero okay lang na walang manunood dahil hindi naman ang pakay ko ay for the views. Sinong gunggong ang gagawa ng content na ayos lang kahit walang manood? Tingin mo si Tulfo gumagawa ng content para ano? Para walang manood? Ang pinaka main purpose ng pagko-content ay para mapanood, tapos ayos lang kahit walang nanonood? Okay ka lang ba? O sa psychiatric test sasamahan na kita? Pangalawa, ang supporters ni RT karamihan walang involvement sa social media kasi maraming mahirap na hindi alam gumamit ng internet. Ang kritiko ni RT all day active sa SOCMED gaya mo. Talagang out of this world na ang utak ng Tulfonatics no. May singit lang ang paboritong salita ni Idol, mahihirap. Walang involvement sa social media ang supporters ni Idol? Tanong, saan nila napapanood ang mga videos ni Idol? Sa Facebook? Sa YouTube? Sa TikTok? Sa Instagram? 27 million ang subscribers sa YouTube at 21 million followers sa Facebook. Tapos sasabihin mo walang involvement ang mga supporters ni Idol sa social media? So ibig mong sabihin yung milyong-milyong subscribers at followers ni Raffy Tulfo walang alam sa internet? Paano sila nakapag-subscribe at follow? Eh di gumamit ng internet, bobo. Ayon pa sa kanya, ang kritiko ni RT all day active sa SOCMED gaya mo. Invento time, nahawa na sa idol nila. Paano mo nasabing all day ako sa social media? May ebidensya ka ba? O gaya-gaya sa idol mong assuming lang talaga? Kasama ba kita sa bahay para alam mo na all day ako sa social media? Invento time, once upon a time, kwentong barbero at ikwento sa pagong. Gunggong, tunggong, tumbong. Nanay, tapusin mo na nga ang video nito. Isang bagsak na malupit ng rap mo.